Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome na welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for today, November 10. Unahin natin ang inyong mga trinkets. So, this is about friendship. No, this is Olive Leaf. Ayan, this is about friendship. So, maaring yung focus ng iba sa inyo ngayon, Capricorn, is your friends, no? Cultivating, nurturing your relationship with your friends. Maaring yun ang ganap. Maaari din na may mga pagtitipon dito sa inyo with your kaibigan, no? Maaring may catching up with friends din dito. May mga ganon. We have Queen. Ayan, napakaganda because this is about financial gain. No? May parating na pera sa inyo. Maaari din naman na this is also about investing your money. No? Maaring may mga ganap din, may mga plano kayo, or maaring may mga inaaral kayo na mga investing scheme dito. No? Could be that as well. For others of you naman, maaaring ito yung pagkakataon, no? That you are going to pursue the things that you really want sa buhay ninyo. Talagang sisikapin ninyo. You're going to make sure na makuha ninyo kung ano man yung gusto ninyo talaga, no? Talunang kaloka. So, we have the key. Ayan. Ibig sabihin nito, nasa inyong mga kamay ngayon ang susi para sa pagbubukas ng mga bagong opportunities and possibilities sa buhay ninyo, no? So, maaaring magdidesisyon na lang kayo. Nakita nyo na, alam nyo na kung ano yung mga opportunity na nandyan at nasa inyo na lang ang decision if you're going to grab that opportunity, no? We have peace sign. Ayan, you're going to be feeling at peace na sa ngayon. Maaaring problem solved na kayo, no? Maaring nahanapan na ninyo ng solusyon, way out, ang kung ano man mga, let's say for example, difficult situations na pinagdadaanan ninyo recently. We have 10 of Wands. Ayan. So, kaya kayo magkakaroon na ng peace, no? Sa pakiramdam ninyo kasi may moving on na dito, no? This is a new beginning energy at ending energy din. So, maraming, siguro may mga mabigat, no, sa loob ninyo or bit-bit ninyo physically, no, na talagang gusto niyo nang ibaba sa ngayon, no? Handa na kayo na mag-close ng chapter sa buhay ninyo na mga parte na sa buhay ninyo na nagpapahirap sa inyo, nahihirapan kayo, yung mga ganun ba, no? And now, parang magde-decision kayo na tama na. Enough na. It's time to move on. It's time to let go of whatever it is na nagpapahirap sa inyo, no? It's making your life uncomfortable. Kaya ibababa nyo na yan, no? And with that, no, you are going to move forward. Kaya magkakaroon na din kayo ng kapayapaan, no? Kasi finally, matatanggal na kung ano man ang burden, no, na dinadala ninyo, no? It could be in any area of life, no? Depende sa inyong sitwasyon, kung ano man yan, pamilya man yan, obligasyon man yan, trabaho man yan, whatever it is, no, na nagpapahirap sa inyong kalooban o nagpapabigat ng inyong nararamdaman, yung mga ganon. Ay, nauna na siya, nakaloka. Okay, so we have Ace of Cups. Beautiful energy. This is such a gorgeous energy. Overflowing of blessings ang parating sa inyo, Capricorn. Tignan ninyo yung cup. Overflowing ang water. Diba? So, sobra-sobra. Na sobra-sobra para sa inyo ang ibibigay na blessing sa inyo. This is divine blessing. No? This is divine blessing. Ito yung kamay ni Divine Universe at nag-o-offer siya ng overflowing of blessings sa iyo. Bibigay niya sa iyo yung overflowing na cup na yan ng mga biyaya, no? So, sobra-sobra yan para sa sarili ninyo, sobra-sobra yan para sa pamilya ninyo because, you know, nang sa gayon, marami pa kayong matira na ma-share din ninyo para sa iba, no? Maaring you are really a very generous person, maaring you are really a very compassionate person. Kaya mini-make sure ng Divine Universe na ang ibibigay niya sa iyo sobra-sobra para sa iyo at sa mga mahal mo sa buhay nang sa gayon, you have also something, no, that you can still share with other people, no? This is
a blessing na parang hindi natatapos, no? Capricorn, kasi tignan mo, parang, ayan, nai-stuck lang siya dito, di ba? Hindi siya yung, wala akong nakikita dito na parang dumadaloy na kung saan papunta, no? Parang tuloy-tuloy ang pagdating sa inyo na hindi ka mauubusan, no? So, yun ang napipick up ko dyan. And yung mga blessings na padating sa inyo dito, Capricorn, whatever it is, you know, is going to come in abundance, and also magsimula kayo ng bagong buhay, magsisimula kayo ng bagong chapter sa buhay ninyo sa kung anumang area link yung mga blessings na to, no? So, ganun. It could be in any area of life. It could be in love, it could be in finances, it could be in your career, no? Depende sa inyong sitwasyon. But definitely, this is divine blessing, no? Kaya magiging masayang-masaya ka din, no? Dito, you're going to be overflowing with joy, no? Sa pagdating ng mga biyayang ito. We have the Emperor energy. Napakaganda naman, no? Maaring, ang iba sa inyo dito, Capricorn, tumatayong padre di pamilya, no? Maaring female kayo, maaring nanay kayo, pero kayo ang tumatayong padre de pamilya, and at the same time, no, mom pa rin kayo, no? So, maaring ang iba sa inyo dito is a single parent, so kayo ang tumatayong tatay, no? At nanay at the same time sa pamilya ninyo. Yun lang din naman na na-pick up ko. Maaari din ang iba sa inyo dito talaga is a dad, no? Kayo talaga yung tumataguyod or nagtataguyod. Mali yata ang Tagalog ko doon, pasensya na po. So, parang kayo siguro yung nagtataguyod ng inyong pamilya dito. Kayo talaga yung parang nag-assume ng father figure, no? Sa pamilya. Ang maganda rin dito, no, sa energy nito, sinasabi nito na order will be back in your life, no? Everything is going to be in its right place ngayon. Yun ang pagsisikapan ninyo. You're going to work on that, na talagang maisaayos ang lahat, no? Gusto ninyong nasa tamang lugar ang mga bagay-bagay dito, and you're going to work for it. So, good luck, Capricorn, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome na welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it, and God bless you all. Tingnan natin po ang mga messages ninyo for November 10. Pero unahin po muna natin ang mga trinkets ninyo, no? Tingnan natin kung anong mga messages ninyo dito sa trinkets. Paunang mensahe ninyo is the peace sign. Ayan, Virgo. Finally, magkakaroon na kayo ng kapayapaan, ano, sa dibdib, sa isip ninyo. Peace ang mamamayan dito sa buhay ninyo at this time. So, napakaganda lang. Kasi magiging maayos na siguro ang lahat. Kung meron man kayong mga pinagdaan ng problema siguro, recently, masusolusyonan ninyo na yan. You know, magiging masaya na kayo dito. Kasi mayroon na kayong kapayapaan. So, what else? We have rainbow. Napakaganda nito. Napakaganda. Alam mo, Virgo, siguro may mga pinagdaanan kayong hardship, no? Sa buhay ninyo in the past. At talagang nag-hold on kayo sa hope and faith ninyo. Kaya ngayon, eto na, di ba? Nandito na ang swerte, because this symbolizes luck, this symbolizes fortune, no? So, napakaganda. Diba, pag nag-i-expect kayo ng maganda ang mangyayari, talagang yun ang mangyayari. Kapag nag-expect kayo na mabuti, positibo, swerte, yun talaga ang maa-attract ninyo, Virgo. So, maaaring ganun kayo. Ganun ang naging attitude ninyo sa mga pinagdaanan ninyong hardship sa buhay. Kaya, tignan ninyo, parating na ang swerte sa inyo. Parang within your reach na, kumbaga. Because yung energy na to, no, yung symbol na to, that is resonating with good fortune, good luck, new beginnings, diba? Yung tama yung kasabihan, diba, Virgo, na there is always a rainbow after the rain. Kaya, bumagyo man, diba, napagdaanan nyo din yun, nalampasan ninyo ang bagyo sa buhay ninyo, yung storm lumipas at ngayon, diba, makikita nyo na yung
yung rainbow. Makikita nyo na ngayon ang new beginning, new path that is opening up for you. Ngayon na mabibigyan kayo ng pagkakataon na mamuhay ng panibago, makapagsimula ng bagong buhay na masaya, masagana, 'di ba? Mapayapa kasi meron din tayong peace sign dyan. So this is really gorgeous, no? This is really gorgeous. Ito na yung bagong path na nagbubukas sa inyo kung saan giginhawa din kayo, no? Makakaranas din kayo ng kaginhawaan in many levels. Tingnan ninyo, Virgo, di ba totoo? When it rains, it pours. Look at that. This is another good luck and good fortune, no? Yung dice represents good luck and good fortune as well. So talagang uulan ng swerte sa inyo dito, Virgo. Napakaswerte ninyo, no? At papunta na tayo towards the end, no? Nasa tail na tayo ng taon. We are already in November, December. And you know, yung 2024 is also really good for Virgo in terms of finances. Kaya maaaring nagsisimula na, no? Yung energy ng 2024 nas maswerte kayo sa pangkaperahan. Maaaring nagsisimula na unti-unti, no? Meron na sigurong shadow, no? Ang energy ng 2024 around this time, November, December para sa inyo. Kaya nagsisimula na ang swerte ninyo. So that's really beautiful. What else for Virgo? Three of Swords. Ayan. You know what? This is already in the past, no? Nasaktan kayo. May separation dito nangyari. May betrayal. No? Maaring sa relationship ninyo yan with your person. Or maaari din naman na kaibigan, kapamilya, or kanegosyo, no? Ang nanloko sa inyo dito or nagpaiyak sa inyo, nagdulot ng sama ng loob sa inyo. This happened already in the past. But whatever the case may be, no, Virgo, ano man ang nagdulot ng sama ng loob sa inyo dito, ano man ang tumusok sa puso ninyo dito, napagdaanan nyo na yan, no? Napagdaanan nyo na. Nandito na tayo sa stage na may kapayapaan na kayo, may rainbow na, 'di ba? May good fortune, may good luck na. Ibig sabihin, nawala na lahat siguro yung bigat ninyo sa kalooban, sa dibdib ninyo, nakapagpatawad na kayo, nakapag-move on na kayo from this, no? From this heartache, from this heartbreak. Kaya pumasok na yung swerte. Nakapag-let go na kayo ng mga negative energies, negative thoughts, feelings, and emotions ninyo na dinulot ng heartache na to. Kaya, ang pumapasok sa inyo ngayon, swerte na. 'Di ba? Tapos na kayo doon sa paghihirap, na pagdaanan nyo na lahat at na lampasan nyo na, no? Kung ano man ang energy na to, whatever this represents for you, nalampasan nyo na yan. You started a new life on a clean slate already. Kaya nagwe-welcome na kayo ngayon ng mga masiswerte, positibo at magagandang energies, no, Virgo? We have Queen of Pentacles. Ayan. So maaaring isa kayong mom, no? Since this is a, general reading naman, so maaaring din kayo, nanay or tatay talaga, no, sa pamilya. And sobra kayong mag-alaga, no? Sobra kayong mag-alaga sa pamilya ninyo. Marami kayong inaalagaan. You're taking care of your parents. You're taking care of your kids. You're taking care of everyone in the family. And at the same time, no? Talagang nagsisikap din kayo na kayo pa rin yung magpo-provide pa rin kayo financially sa pamilya. Maaring may katulong ka, no? Asawa mo, partner mo, no? O kung sino man, maaring may katulong ka sa pagpo-provide financially sa pamilya. Pero you are really making sure na meron kang ambag. So sobra kang masipag, Virgo. Napakasipag mo, napaka-responsable mo, no? And you have a big heart then, no? Kasi hindi easy yung pag-aalaga sa pamilya, no? Physical na pag-aalaga sa lahat, obligasyon, ginagawa ninyo, responsibility, no? And at the same time, you're also working, 'di ba? Outside of your house, no? Yung papasok ka talaga sa trabaho. Mahirap din 'yon na pagbalansehin ang lahat. But you are making sure na magagampanan ninyo yan, no? Yun ang napipick up ko dito for some of you. And also, this is wealth then, no? Virgo, this is wealth. This is also financial opportunity. That is also financial gain, no? So, maaaring may mga bagong opportunity, financial opportunities dito na parating din sa inyo na magbibigay sa inyo ng pagkakataon para maging komportable kayo, no, financially. So, maaaring meron din ditong mga lucrative
job offers, yung mga ganun ba, no? Kung naghahanap kayo ng trabaho. Basta, no? Makakaranas na kayo dito, Virgo, finally, ng financial comfort. Now, there is financial abundance and prosperity dito sa energy ni Queen of Pentacles. We have Knight of Swords. Ayan, so magmamadali kayo. There is going to be opportunity siguro dito that requires you to decide right away, or maaaring may mga bagay dito na kailangan ninyong madaliin, no? Yung parang mabilisan ang galaw dapat, no? You're going to bring your attention dito right away, kumbaga sa kung ano man ang mga sitwasyon ninyo. So, maaaring mga opportunities ito na mabilisan ang pasok at may require your immediate attention din, no, Virgo? So, good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome na welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it, and God bless you all. Tignan po natin nga ng mga messages ninyo. Pauna muna tayo dito sa trinkets. We have bicycle. Ayan, this is physical activity. Taurus, maaaring iniimbitahan kayo dito ng Divine Universe to engage in physical activity. Mag-exercise naman kayo, no? Maaaring ang iba sa inyo, puro trabaho, maaaring laging pagod, maaaring hindi kayo nakakapag-make time naman para sa sarili ninyo pag-self-care. Kaya ito, panawagan ito sa inyo, no? Na nangangailangan na din kayo na i-incorporate naman ninyo sa schedule ninyong pag-exercise, no? Kung pwede naman kayo mag-exercise, kung allowed naman kayo or fit naman kayo para mag-exercise, no? So, yun ang panawagan sa inyo. For others of you, this could be hard work. Hard work ahead of you, no? Maaring yun ang kailangan ninyong gawin. Maaring meron kayong bagong task, or maaring bagong project, or bagong trabaho, no? Bagong career, wherein it require you to put extra effort, no? Para nang sa gayon, masiguro ninyong magtatagumpay kayo sa kung ano man ang gagawin ninyo. So, we also have Eiffel Tower. Ayan. So, that's travel, no? Maaring travel yan papuntang European country, no? Maari din naman na ang iba sa inyo papunta talagang Paris. Maaring ganon. Maaring yung travel na yan, even if also, kasi pwede rin naman na hindi lang sa European countries ang pupuntahan ninyo, no? Maaring ang iba sa inyo may travel talaga, pero hindi naman papuntang Europe, no? Maaring sa ibang parte ng mundo. Nakikita ko lang dito na overseas ang travel na to. So it could be links sa trabaho, maaring business related din ito, maaring study related, maari din pasyal, or maari talaga na lilipad kayo papuntang ibang bansa dahil magtatrabaho kayo doon, no? So good luck po at ingat. We also have tortoise. Ayan. So slowly but surely, but you are getting ahead, no? Hindi kailangan magmadali, no? Maaring yun ang approach ni Taurus ngayon sa inyong mga ginagawa, sa inyong mga endeavors na pinag-aaralan ninyo mabuti. You're really researching, preparing for whatever it is that you are going to do, no? Kaya mabagal ang usad ninyo. It's because at the same time, parang you are learning as you go, no? Yun ang napipick up ko dito. Maaring pinag-aaralan ninyo as you go ang mga sitwasyon, no? So that's really beautiful. You are moving cautiously. Eight of Wands, yan. So, travel talaga. Very imminent para sa inyo. Travel dito, Taurus. This could be international travel. Very imminent ang international travel. Maari din naman na ano lang to, short journey lang ito para sa iba sa inyo. But definitely, there is travel energy. Travel element dito. So, good luck po, no? There are also wonderful opportunities coming in. It could be finances, it could be kaperahan, it could be trabaho, no? It could be relationship, no? It could be in any area of life, but there is definitely a wonderful opportunity na kakatok sa buhay ninyo sa ngayon. And maaaring yun ang kailangan ninyong pag-effortan ng extra talaga, no? So, good luck to that. So, maaari din naman
may mga decision dito na kailangan kayong gawin. At mabilisan, no? Mare-require kayo dito na mag-decision agad-agad, no? Maaring may ganong sitwasyon. We have 4 of Pentacles, so maybe this is money, no? We're talking about money, we're talking about investment dito, saving, yung ganon, and managing your money wisely, no? Taurus, kasi maaring in the past, no? Ang bilis, parang dumudulas lang yung pera sa wallet ninyo, maaring ganon ang ganap. Pero ngayon, parang you're going to learn how to manage your money wisely. Maaring ngayon, magbabudget na kayo, maaring papaigtingin ninyo dito ang financial discipline ninyo. Yun ang mga napipick up ko dyan. We also have 6 of Wands. This is victory. Napakaganda ng mga energies ninyo, Taurus. This is victory. Meron kayo ditong finally, no? Your hard work is going to pay off na ngayon. Makikita nyo na ang resulta ng inyong pinaghirapan dito. Maaring sa trabaho yan, sa career ninyo, no, mare-recognize na kayo dito. Mare-recognize na kayo, ang trabaho ninyo, ang effort ninyo, yung ganon. And maaari din, no, na ma-premiuhan kayo dito. There could be financial reward din dito na matatanggap kayo. Maaring bonus yan, no? Maari din na pay raise or promotion ang maaring maibigay sa inyo dito, Taurus. So, good luck. So, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.